Inihain na po sa Senado ng House Committee on Justice ang ethics complaint laban kay Senadora Laila De Lima. Ito ay dahil daw sa pagsabi ni De Lima sa dati niyang driver bodyguard at dating karelasyon na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng kamera. Kanina rin ay tinalakay sa plenaryo ng Senado ang committee report tungkol sa kanilang pagdinig sa extrajudicial killings. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mismong si Congressman Reynaldo Umali, chairman ng House Committee on Justice, ang nagdala sa Senado ng ethics complaint ng Kamara laban kay Senadora Laila De Lima. Ang dokumentong may 13 pahina ang pagmumula ng investigasyon ng Senate Ethics Committee kay De Lima na kasalukuyang nasa ibang bansa para dumalo sa ilang official engagement. Ayon kay Umali, nakabase ang reklamo sa testimonya sa Kamara ni Ronnie Dayan, ang dating driver bodyguard at dating karelasyon ni De Lima na sinabihan siya ng senadora na huwag dumalo sa pagdinig ng Kamara. When she advised or induced Dayan to hide and not to attend the Senate or the House inquiry, we felt that she violated not only the rules but the law. Nauna nang sinabi ni De Lima na hindi niya inutusan si Dayan na huwag dumalo sa House hearing. Payo lang daw ang ibinigay niya rito. Ayon kay Senador Tito Soto, chairman ng Senate Ethics Committee, tinanggap ng Senado ang reklamo dahil malinaw ang kanilang jurisdiction dito. Magsasagawa raw sila ng pagdinig at mabibigyan ng pagkakataon si De Lima na ipresenta ang kanyang panig. Pero dahil magbe-break na ang Senado sa Miyerkules, sa Enero na ang pagdinig. A look at the complaint, determine the form and substance, then give the members a copy, and then after I have fully reviewed the complaint, then I will give my members a copy of my recommendations. The hearings, I doubt if we can conduct one before Christmas. Siguro after New Year na. Tiniyak din ni Soto na magiging patas sila. Ayaw naman sakyan ni Senador Panfilo Lacson ang pangamba ng ilan na baka hindi na bumalik sa bansa si De Lima. Bagamat biniro raw niya ito tungkol sa bagay na ito dahil na rin sa kanyang sariling karanasan, kung saan nangimab bansa si Lacson at hindi na-serve sa kanyang arrest warrant kaugnay sa Dacer Corbito murder case noong Administrasyong Arroyo. In jest, sabi ko lang sa kanya, bumalik ka ha, huwag mo akong gayahin. So sabi naman niya, hindi, babalik talaga ako dahil harapin niya raw yung kaso. But that's her choice. Ipiniresenta naman ni Senador Richard Gordon sa plenaryo kanina ang committee report kaugnay sa extrajudicial killing o EJK. Nakasaad sa report na hindi inutos ng gobyerno ang EJK at walang Davao Death Squad o DDS. Hindi rin pinaniwalaan ng komite ang testimonya ni Edgar Matobato tungkol sa DDS. Tumayo sa Senador Antonio Trillanes IV para sabihing may mahalagang sinabi si Matobato kaya di dapat ibasura ang testimonya nito. Sinabi rin niyang hindi pinakinggan ng komite ni Gordon ang Commission on Human Rights. That you have video recordings of admissions to include the campaign promise and actual policy pronouncements of President Duterte to kill Filipinos in this drug war. Inadmit na ito ni Mr. Duterte sa interviews na siya, totoo, may DDS, totoo, pumatay na siya ng tao. He admitted so many things. Kumaga, ano ba to? His words do not count? Just because you say it doesn't mean it's the truth. Just because you allege it doesn't mean it's the truth. You have to prove it. Evidence must be proven. Hindi muna inaprobahan ang committee report dahil may mga senador pa na gustong magtanong. Ilang senador na rin ang nagsabing maghahain sila ng dissenting report kabilang sina De Lima, Trillanes at Senador Kiko Pangilinan. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.